In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Silipin natin ulit ang sinasabi ng mga on-chain data sa status ngayon ng crypto. At RWA tokenization, posible daw lalong mag-boom sa pagkakapasa sa US ng Genius Act Bill. Quick price action update din tayo kay BTC at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sa kabila ng sagupaan ng buyers at sellers, hawak pa rin ni BTC ang itaas ng $115,000 at kahit nag-stall ng sandali matapos ang all-time high na 123,000 price range noong nakaraang Lunes, malinaw na may mga kamay na handang sumalo tuwing may sell-off. Ang sabi ng CryptoQuant, bumalik sa negative territory ang net taker volume at sumadsad sa below $60 million, indikasyon na ang mga market taker, yung kumakain agad sa order book, ay mas marami ang nagbebenta kesa bumibili. Retail ang pangunahing pinaghihinala ang driver nito, lalo na sa Binance kung saan mabigat ang sell pressure. Sa United States, flat ang Coinbase Premium Index halos buong July. Ibig sabihin walang malinaw na premium ang price sa Coinbase kumpara sa ibang exchange. Kaya pwedeng nagpo-profit taking o naghihintay ng mas magandang entry ang US spot buyers. Sa South Korea naman, nag-negative ang Korea Premium Index kaya nagtitrade si BTC ng may discount sa mga Korean exchanges. Indikasyon na malamig na retail sentiment sa rehiyong iyon. Pero kahit ganito ang backdrop, hindi pa rin bumibitaw ang bulls. Ayon kay Boris Vest, malinaw na nasa liquidity war mode tayo. May sellers na tinatanggap sa bandang $116,000 habang buyers naman ay nababangga sa $120,000. Healthy ito, sabi niya, dahil nagpapakita ng two-sided market na hindi basta-basta mauubos ang kabilang panig. Ang cumulative volume delta nga ay nagpapakita ng matinding laban. Negative $4.1 billion muna, senyalis ng agresibong sell pressure pero agad na offset ng positive $2.3 billion spike nang pumasok ang mga buyer. Resulta, nananatiling resilient ang demand sa mas mababang level hanggat nadedepend ang mid-100 teens na area. Hawak pa rin ang mga bulls ang structural control kapag naging manipis ang sell side liquidity, natural na may upside spillover. Sa technical side, posible ang immediate breakout sa ibabaw ng $120,000 pero maraming analyst ang nagsasabing kapaki-pakinabang ang isang liquidity sweep muna. May daily fair value gap sa pagitan ng $115,000 at $112,000. Kapag sumilip doon ang price, malamang mag-trigger ito ng liquidation at mag-ipon ng bagong gasolina para sa rally na tatagos sa all-time high na 123,000 price range. Pero crucial ang reaction. Kailangan mabilis at malakas ang bounce pagkatapos ma-take out ang equal lows sa paligid ng $115,700. Kapag hindi nag-react ng matindi, maaaring sa inyo ng humihinang momentum at posibleng mas malalim na retracement. Sa madaling sabi, titingnan natin hindi lang kung mahihigop ang liquidity kundi kung paano at gaano kabilis ibabalik ang price ng mga buyer mula sa FVG zone. Sa macro on-chain perspective, si Bitcoin researcher Axel Adler Jr. ay nagsabing nasa growth zone pa rin si BTC dahil market participants still support buying activity. Hindi pa raw tayo nasa labis na optimism stage kaya may puwang pa papunta sa $139,000 nang hindi naluluto sa overheat ang market. Kapag pinagsama natin ang structural demand, healthy two-sided flows at hindi pa ganap na sabog na sentiment, makikita natin na may batayan ng headline na Bitcoin liquidity wars carry on. But BTC price target remains $140,000. Habang naglalaban naman ang liquidity sa spot at derivative sides, sa kabilang banda naman sumasabog ang interes sa real-world asset tokenization, lalo na pagkatapos maipasa ang Genius Act. Para kay Solomon Tesfaye, bagong Chief Business Officer ng Aptos Labs, ang batas na ito ay isa sa pinakamalinaw na signal na handang suportahan ng Kongreso ang responsible blockchain innovation. Sa usapan niya, bago pa man ang formal na pagpasa ng Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin Act, sinabi niyang mas bukas na ang dialogue sa pagitan ng policymaker at Web3 leaders. At dahil dito, mas lumalakas ang loob ng mga institution na gumawa ng long-term digital asset roadmaps. Patapos ang ilang political holdouts, sa Crypto Week ng Republicans, inaprubahan ng United States House of Representatives ang Genius Act kasama ang dalawa pang crypto-related bills noong nakaraang Webes. At nilagdaan naman ito ni President Donald Trump noong Friday. Ginagawa itong batas. Sa ilalim ng batas na ito, may regulatory framework na ngayon ng $260 billion stablecoin market. Tandaan, kahit
madalas hindi isinasama ang stablecoins sa RWA metrics, marami rito ang back ng government bonds at iba pang tangible asset, kaya technical na pumapasok pa rin sila sa RWA category. Mga stablecoin ang malamang maging pangunahing on-ramp para sa tokenization boom, predictable, mas mababa ang transaction cost, mas mataas ang liquidity at magsisilbing tulay ng TradeFi papunta sa DeFi. Ayon kay Tesfaye, ang favorable regulatory environment sa US ang magiging major catalyst para sa tuloy-tuloy na evolution at adoption ng tokenized assets. Hanggang ngayon, concentrated pa ang RWA tokenization sa private credit at US Treasury debt. Sa report na pinagsamang ginawa ng Redstone, Gauntlet at RWA.xyz, halos 60% ng RWA market noong June ay private credit, habang ang tokenized US Treasury ay nasa around 28%. Silang dalawa pa lang halos 80% na agad. Sabi ni Tesfaye, treasuries at private credit ang perfect starting points dahil sa legacy finance sila ang pinakamadaling i-port sa digital rails. Mas mabilis ang settlement on-chain, mas madaling i-trade at napakadali nilang i-fractionalize. Pero sa pananaw niya, hindi matatapos sa basic asset class ang paglawak. Sa pag-mature ng infrastructure, papasok na ang mas komplikadong instruments, derivatives, intellectual property, kahit mga esoteric asset classes. Hindi na lang ito tungkol sa access o efficiency, kundi unlocking brand new financial products at global participation. Dito pumapasok ang Aptos bilang emerging hub ng RWA activity. Ayon sa report, lumampas na sa $540 million ang value ng tokenized RWA sa Aptos blockchain noong late June. Mga issuer tulad ng Berkeley Square ng PACT Consortium at BlackRock Builds na nag-expand sa Aptos less than a year ago ang nangunguna. Kapag tiningnan mo ito kasabay ng Genius Act, makikita nating sabay umaandar ang supply side, institutional infra para sa tokenization at demand side, regulatory clarity para sa stablecoin at tokenized assets. Kaya malaki ang posibilidad na mas lalo pang lumawak ang tokenization narrative sa susunod na 12 buwan. Quick price action update naman tayo kay BTC sa daily. Since nang ma-reach ni BTC ang pinakabago nitong all-time high, pumasok ito sa consolidation phase. Sa ngayon, ang nagsisilbing support ay ang $115,000 at pwede din siyang mag-retrace pabalik pa sa 112,000 mitigation. Kasi nga, andun yung liquidity na pwedeng balikan ni BTC. Then tsaka siya posibleng magbabounce. Then again, sabi nga ng iba, we need to observe kung gaano kalakas yung push pabalik. Kasi kung mahina, then further correction is likely. From all-time high na 123,000 to 112,000, negative 10% drop lang yun. And we all know naman na Bitcoin can drop up to negative 30% and still on a bull market. Again, kung malakas talaga ang bulls at maraming corporation ang nagdesisyong bumili ng BTC, then magre-resulta yon ng continuation rally. At this point, neutral bullish pa din tayo. Let's wait kung anong pattern ang ipapakita ni Bitcoin sa mga susunod na araw. At habang nagko-consolidate nga itong si BTC, nagrarally naman yung ibang alts katulad nitong si Ethereum, malapit na sa 4,000 resistance. Posible din na magkaroon ng rejection dyan and then tsaka buwelo sa totoong breakout. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.